Masayang naglalakad si Alan pauwi sa kanilang munting tahanan matapos ang kanyang trabaho sa isang construction site. Dala-dala niya ang isang paper bag na spaghetti ang laman at 1 litro ng coke. Pinag-ipunan niya iyon sa kakarampot na sinasahod sa trabaho para lamang may maipakain na masarap na putahe sa kanyang anak. Naaawa kasi siya dahil palagi na lang toyo o hindi kaya asin ang kanilang ulam at nangangayayat na nga ito. Kaya't kahit pilit siya sa araw ay pinipilit niyang magsikap para kahit sa mga ganitong bagay ay may patikim naman niya ang karangyaan sa kanyang pamilya. Narito na ako, maligayang saad niya at pumasok ng bahay saka inilapag sa lamesa ang kanyang daladala. Nasaan na kaya sina Micah at Mela? Bakit walang sumasalubong sa akin? Kunot-lo ang tanong niya at inilibot ang tingin sa buong bahay. Wala ang anak niya at wala rin ang kanyang asawa. Nagtaka si Alan na tinignan ng mga kwarto. Micah anak, nasaan na kayo? May dala akong spaghetti dito oh. Tawag niya ngunit wala talagang sumasagot. Lumabas ng bahay si Alan at nagtungo sa likuran ng bahay para doon tumingin at laking gulat na lamang niya nang makita doon ang nag-iisang anak na nakatali sa puno ng rambutan habang pinagpapapalo ng asawa niyang si Mela. Mela, anong ginagawa mo sa anak natin? Huwag mo siyang saktan. Agad siyang lumapit at pinigilan ang kanyang asawa. Ang 7 taong gulang naman na si Micah ay napahagulgol at tinawag ang kanyang pangalan. Papa, tulungan niyo po ako. Huwag mo akong bigilan dito, Alan ha. Malaki ang kasalanan ng batang yan sa akin. Asik ng kanyang asawa. Ngunit hindi nakinig si Alan at kinalas ang pagkakatali nito. Papa, iyak ng kawawang bata. Tila sinampalang dibdib niya nang makitang namumula na ang balat nito at wala man lamang balak na tumigil si Mela kung hindi pa siya naabutan. Ano bang kasalanan ng anak natin sa'yo? Kalmadong tanong niya at hinarap ang kanyang asawa. Si Micah ay nakatago na sa kanyang likuran ng mga oras na iyon. Humalukip-kip si Mela at umirap sa lalaki. Sinira ng bata na yan ang regalo sa akin ng tiyahin ko. Alam mo namang mamahalin ng damit na yun, hindi ba? Galit na wika nito. Pwede mo namang pangaralan ng kalmado ang anak natin. Hindi mo naman siya kailangang itali sa puno ng rambutan na para bang mga hayop na tinali sa kahoy. Ani niya. Nasira ang ekspresyon ng kanyang asawa at tinuro ka agad siya. Nasasabi mo lang yan. Palibasa hindi mo naman alam ang pakiramdam ng magkaroon ng mamahaling damit eh. Kailanman ay wala kang binili sa akin. Kahit kung makapagsalita ka, parang maliit na bagay lang yon. Natutop ang labi ni Alan at nakaramdam ng hiya sa sinabi nito. Para ba siyang nanliit sa sarili nang ipamukha ni Mela na mahirap siya at kahit kailan na hindi matutustusan ang pangangailangan nito. Pero anak mo yan, disiplinahin mo siya ng maayos, hindi yung ganito yung ginagawa mo. Mahinang saad niya. Pabalang na ibinato ng asawa ang pamalo. Ewan ko sa'yo, palibasa'y magkakatulad kayo, mga ignorante, mga walang alam sa bagay. Hindi naman siya nakasagot dito. Tinanggap na lamang ni Alan ang pamamahiya ng kanyang asawa at pinatahan na ang kanyang anak. Noon pa lamang kasi ganoon na si Mela. Masyado itong ambisyosa at gusto ng marangyang buhay. Kadalasan ay naiinggit ito sa iba na may magandang buhay at siya palagi ang sinisisi nito. Hindi naman siya makasagot dahil kahit anong pagsusumikap ng lalaki ay mananatili lang talagang mababa ang sahod niya at sakto lamang sa kanilang pang-araw-araw dahil hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Huli na ng pagsisiyan niya na nagloko siya ng pag-aaral noon at hindi nakapagtapos. Kung nagsumikap lamang sana siya noon, ay baka marangya ang buhay nila. Hindi sana magiging ganito ang kanyang asawa. Tumahan ka na anak, may dala si Papa na spaghetti at coke tulad ng ipinangako ko sa'yo. Halina, pumasok na tayo. Aniya kay Micah. Talaga Papa? May dala-dala kang pagkain pang mayaman? Hinaplos niya ang buhok nito sa katumango. Oo, kaya tumigil ka na sa pag-iyak ha at gagamutin na lamang natin yung mga sugat mo pagkatapos. Mahirap man sa buhay, ang anak ng kayamanan ang pinagmamalaki ni Alan. Matalino ito sa paaralan
at pinasasalamatan niya iyon. Minsan naman ay makulit talaga itong si Micah, pero kapag sinasaway naman ay tumitigil din naman ito. Bagay na hindi magawa ng kanyang asawa dahil nasanay na ito sa sigaw at palo kaagad ang alam na disiplina. Kaya rin malayo ang loob dito ng anak at mas malapit si Micah sa kanya. Pagpasok nila ng bahay, ipinakain kaagad ni Alan ang dala niya at nagbiro rin siya para gumaan ang loob nito. Si Mela naman ay umalis ng bahay at dumiretso na naman sa bahay ng kaibigan nito at doon ay makikipagchismisan. Kaya kahit pagod sa trabaho, si Alan pa rin ang nagsaing at nagluto ng panghapunan. Pagsapit naman ng gabi, ay sa labas lang siya natutulog dahil ayaw ng kanyang asawa na siya ay katabi. Pumapayag lamang ito na tumabi siya sa tuwing siya ay merong sahod. Ngunit ngayon ay hindi niya sinabi na nasahuran na siya dahil inuna na niya muna ang pasalubong sa kanyang anak. Sa kapaniguradong gagastusin lamang ni Mela ang pera sa luho nito. "Good night, Papa. Mahal po kita." Usal sa kanya ng kanyang anak nang sinabihang matulog na. "Mahal na mahal ka rin ni Papa, anak. Matulog ka na ha. Nang sa gayon ay makapagpahinga ka ng maaga." "Opo." Kinaumagahan ay maaga ring nagising si Alan para magluto ulit bago pumasok ng trabaho. Tulog pa kasi si Mela at iniintindi na lamang niya. "O bakit toyo pa rin ang ulam mo, Alan? Kakasahod lang natin kahapon ha. Hindi ka ba pinagluto ng misis mo ng masarap na ulam?" Asar sa kanya ng mga kasamahan sa construction. Noon break na at kumakain na ang lahat ng mga baon na dala nila. Umiling na lamang ang lalaki. Nagtitipid kasi yan si Alan, pare. Alam mo bang matalino ang anak niyan? At gustong regaluhan? Kaya't nag-iipon siya at hindi siya nagwawaldas ng pera. Sabat naman ang isa pa niyang kasama na si Miguel. Ngumiwi naman si Ronel, ang unang nagsalita na mahilig siyang asarin. "Anin mo naman ng matalino kung gutom. Kaya nga tayo nagtatrabaho para may panggasto sa pamilya natin. Pare naman, hindi naman tayo pare-pareho ng katayuan sa buhay. Ikaw mabuti ka dahil may trabaho ang asawa mo. Kaya nasasabi mo yan. Kami, wala. Kaya talagang mahirap ang buhay namin." Nawalan kaagad siya ng gana kaya sinarado na lamang ni Alan ang baon at umalis na sa lugar na yon. Gusto niyang sagutin ito, ngunit ayaw niyang magkaroon ng kaaway sa trabaho. Gusto lang niya ang tahimik na pagtatrabaho. "Pasensya na roon kay Ronald kanina, pare ha. Sadyang insensitive lang talaga yon." Wika sa kanya ni Miguel nang magsimula na silang magtrabaho ulit. "Okay lang pre, naiintindihan ko naman." Tugon niya. Pinagmasdan siya ni Miguel at malalim itong napaisip. "Alam mo ba pare, sayang ka talaga. Kung nagpatuloy ka lang talaga sa pag-aaral noon, baka mayaman ka na ngayon at profesional. Ikaw pa naman ang first honor namin noon." Ani nito. Nagkibit balikat na lamang si Alan at sinulya pa ng kanyang asama. "Hayaan mo na pre, kahit anong gawin kasi natin ay lumipas na yon. Hanggang pagsisisi na lang talaga ang magagawa natin ngayon. Ang importante ay nagtatrabaho tayo ng maayos at legal. Kung sa bagay, may punto ka naman pare, pero alam mo pre, hindi pa huli ang lahat para magsimula ka ulit. Kilala mo ba yung pinsan ng misis ko? 40 years old na yon, nang bumalik sa pag-aaral at ngayon ay isa ng instructor sa kolehiyo. Balita ako nga ay may programa rin na pinapatupad ang gobyerno natin para sa mga may edad ng gustong mag-aral ulit." Namangha si Alan sa kwento ng kanyang kaibigan. Yon ang laman ng kanyang isipan hanggang sa siya ay umuwi ng kanilang bahay. Pumasok din sa isipan niya ang posibilidad na subukan din niya. Ngunit agad ring mabilis na naglaho nang makitang inaatake ng asma ang kanyang anak. Kung balak niyang mag-aral ulit, hindi na siya makakapagtrabaho para masuportahan ang kanyang pamilya. Anong nangyari kay Micah? Bakit siya inaatake ng hika? Mabilis na tanong niya at binuhat ang kanyang anak. Hindi nag-alinlangan si Alan na dalhin ito sa ospital. Ewan ko, kumain lang naman siya ng mani kanina. Tapos ay nagkaganyan na siya. Tarantaring sagot ni Mela. Sinugod nilang mag-asawa ang kanilang anak sa ospital at mabuti na lang ay naagapan kaagad ng doktor. Si Mela na nasa tabi niya ay problemada kaagad dahil iniisip ang bill ng kanyang anak. Ngunit si Alan ay pinipigil ang sariling huwag pumutok ang galit sa asawa. Anong gagawin natin ito? Wala na nga tayong pera,
Tapos ma-hospital pa si Micah. Pambihirang buhay talaga to. Dahil doon ay napaigting na lamang ang kanyang bagang. Hindi sana ito mangyayari kung naging alisto ka lang sa sakit ng anak mo. Blankong tugon niya. Agad na nasira ang ekspresyon ng kanyang asawa. So parang sinasabi mo na kasalanan ko to ha, Alan? Umiwas na lamang siya ng tingin at minasahay ang sentido. Abay malay ko ba na merong allergy si Micah sa mga mani? Kung alam ko lang sana ay hindi na ako nagluto pa at hinayaan na lang silang magutom. Malalim na bumuntong hininga ang lalaki. Pagod na siya sa pagiging pabiktima ng asawa. Pakaramdam niya ay napakamakasarilinto at wala man lamang pake sa kanyang anak. Anak mo si Micah, Mela. Papaanong hindi mo alam na may allergy siya sa mani? Ikaw ang nagduwal sa kanya, tandaan mo yan. Ang sabihin mo, baka nawili ka na naman sa kakachismis sa kaibigan mo, kaya hindi mo namamalayan ang ginagawa niya. Kahit isang beses lang sana. Maging responsableng ina ka naman. Munti ka nang malagay sa panganib ang buhay ng anak natin. Tapos galit ka pa kapag sinasabihan ka? Pinipigil lang talaga niya ang sigawan nito. Napakakapal kasi ng pasensya ng lalaki. Ewan ko sa'yo, di ikaw na ang maging ina kasi marami ka namang alam, hindi ba? Nakakapagod kayong pakisamahan. Nagtalo sila at iniwan siya ng asawa sa ospital. Ni hindi man lamang nito inisip ang kanyang anak at inuna naman ng sarili. Nalubog lalo sa problema si Alan dahil doon. Nadagdagan pa ang utang niya sa kapitbahay at maaga rin siyang napabale sa pinagtatrabahuan para lamang may pambayad sa ospital. Kaya't ang plano niyang mag-aral ulit ay nawala na sa kanyang isipan. Napag-isipan mo na ba ang patungkol sa sinabi ko, pre? Tanong ni Manuel sa kanya nang bumalik na ito sa trabaho. Nakalabas na nga si Micah, ngunit lubog naman sila sa utang. Kaya ngayon ay kailangan niyang magdoble ng sipag at tiyaga. Mukhang malabo pa, pare. Alam mo namang nabaon ako sa utang nung ma-hospital ang anak ko. Hindi pwedeng tumigil ako ngayon. Gusto ko rin naman sana pero wala akong magagawa eh. Sa bagay, pre, ang hirap naman talaga ng buhay mo. Mabuti ang unahin mo muna ang trabaho. Nandiyan naman palagi ang pag-aaral ulit. Gumaan ang pakiramdam ni Alan sa pakikipag-usap sa kaibigan. Dumaan ang mga araw at nakalimutan na rin niya ang planong bumalik sa pag-aaral. At tuon na lamang ng pansin ang pagpapakain sa pamilya. Oy Alan, hindi ba asawa mo si Mela? Nilingon niya ang katrabahong si Ronel. Kumunot ang noo niya nang mabanggit ang pangalan ng asawa. Bakit, anong meron? Tanong niya. Nakita ko kasi kahapon sa tindahan, may kasamang ibang lalaki. Akala ko nga ikaw eh, pero hindi hamak na mas malinis tignan yon at mukhang mayaman pa. Ano? Umigting kaagad ang panga niya kay Ronel. Noon pa lang, ay ayaw niya na talaga itong pakisamahan at lalo na ngayon. Alam naman niyang inaasar lamang siya nito. Huwag mo akong lokohin, pare ah. Kalokohan. Agad natanggi niya at ayaw na ayaw ang ideyang ibinigay ng lalaki sa kanya. Kahit ambisyosa, ay ayaw maniwala ni Alan na magagawa siyang lokohin ng kanyang asawa. Nagsasabi ako ng totoo, pre. Nakita ko talaga si Mela na may kasama kahapon at magkaakbay pa sila. Wala ba siyang mayaman na pinsan o kakilala? Naupo ang lalaki at natulala. Wala, pre. Sarkastikong natawa na lamang si Ronel. Kung wala, di simulan mo na siyang paghinalaan at baka niloloko ka na niya. Sobrang sit pa naman nila kahapon. Hindi niya matanggap ang sinabi nito. Ayaw niyang isipin yon na posibleng ang niloloko siya ni Mela. Ngunit nagdadalawang isip rin siya dahil hindi mapagkakatiwala ang klase ng tao si Ronel. Subalit pag uwi ni Alan ng sumunod na gabi, kahit ang anak ay nagsabi na rin sa kanya ng parehong bagay. May naghatid po na kotse dito kay mama kahapon pa. Hindi ko po kakilala kung sino po yon dahil parang hindi po talaga taga rito. Nasapo niya ang kanyang mukha. Malalim na bumuntong hininga na lamang si Alan. Ngunit kahit na marami nang nagsasabi sa kanya, hindi pa rin siya natibag. Nagpatuloy ang pagtatrabaho ng lalaki at hindi pinansin ang mga bulong-bulungan ng mga tao patungkol sa kanyang asawa. Si Mela yun, hindi ba? Saan? Yung sakay ng itim na kotse? Nagsigawan ang mga kasamahan niya. Si Alan ay napalingon din at tinignan ang pinag-uusapan ng mga kasama sa pag-angat ng kabog ng dibdib.
Saan? Takang tanong niya. Agad na tumayo ang lalaki at tinignan ang tinutukoy nila. Ngunit nagtawanan na lamang ang mga kasama niya at nag-appear sa isa't isa. Prank lang pare, binibiro ka lang namin. Tumayo ka agad? Agad na umakyat ang galit sa kanyang ugat at umakyat sa kanyang ulo. Si Miguel na nasaksihan din ang nangyari ay masakit na tinignan ng mga kasamahan. Naitikom ni Alan ang kanyang kamay at galit ni ibinato ng malakas ang hawak na bala. Kung wala kayong maisip na pagkakatuwaan, huwag niyo akong gamitin. Tumatahimik ako rito. Galit na saad niya at umalis na sa lugar na iyon. Nagkatinginan kaagad ang mga kasama niya at tila ba inosente sa nagawa. Nagsisiyan pa nga ang mga ito. Alam niyo naman kasing problemado na yung tao, tapos pagkakatuwaan niyo pa? Maging sensitibo naman kayo mga pare. Pangaral ni Manuel sa kanila at sinundan ng kanyang kaibigan. Galit na pinagbababato ni Alan ang mga nakikitang bagay sa likuran ng pinagtatrabahuan para lamang mailabas ang galit. Pakiramdam niya ay maiiyak siya sa pag-iipon ng galit na iyon. Hayop na buhay naman oh. Bakit niyo naman ako pinapahirapan? Namunghay ang ekspresyon ni Manuel nang makita ang kanyang kaibigan. Kahit sumunod ay hindi ito lumapit para hayaan silang ilabas ang pot sa dibdib. Lasing na umuwi ang lalaki sa bahay kinagabihan. Hindi niya kasi nakayanan ng sama ng loob at nagwalwal kasama si Manuel. Mabuti na lamang ay hinatid siya nito hanggang sa bahay nila dahil alam nito na mabigat ang loob niya. Matulog ka na anak, may pag-uusapan lang kami ng mama nyo. Ang inosenteng anak ay sumunod naman sa utos niya. Pagkatapos ay pumasok na si Alan sa kwarto at naabutan itong may tinitingnang regalo na agad ding itinago nang makita siya. Ano ba yan? Bakit hindi ka kumakatok? Ano bang kailangan mo? May pag-uusapan tayo ngayon. Seryosong saad niya na kahit lasing ay nawawala. Pero tungkol naman yun sa ano? Humalokip-kip si Mela. Teka, saan ang galing yung regalo na hawak mo? Diretso ang tingin ng lalaki sa asawa at pilit na pinigilan ang pagputok ng galit. Ayaw niyang mahantong sa sakitan ng bagay na ito at gusto niyang mahinaong tanungin ang asawa. Sa kaibigan ko, kay Marieta? Bakit? Agad na sagot nito. Patingin nga, hamon niya. Agad na napalunok ang babae at pakiramdam ni Alan ay pinagbaksakan siya ng kisame nang makita kung paano mahigpit na itinago ni Mela ang regalo sa likuran niya. Hindi siya tanga para hindi maintindihan ang aksyon na iyon. Hindi na kailangan. Lumabas ka na nga dito. Doon ka matulog. Lasing ka pa ata eh. Panira ka ng mood eh. Umikis ang bagang niya. Niloloko mo ba ako? May iba ka bang lalaki? Mabilis na namutla ang kanyang asawa at napaiwas ng tingin sa kanya. Ano bang sinasabi mo ha? Bakit wala ka ng gana sa akin? Bakit palagi ka na lamang umalis ng bahay? Sino ang lalaking kasama mo na nakita ng katrabaho ko ha? Hindi napigilan ni Alan ang pagbugso ng kanyang galit, kahit naitaas niya ang kanyang boses. Gumuhit din ang iritasyon sa ekspresyon ng babae at tumayo ito at lumabas ng kwarto. Kalokohan, nahibang ka na. Usal nito at umiwas, ngunit sumunod din siya at mabilis na inaglit ang braso ng asawa. Huwag mo akong talikuran, Mela. Sabihin mo sa akin ng totoo. Niloloko mo ba ako? Hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Napaigik ang babae dahil sa maigpit na paghawak niya. Sa galit ni Alan, hindi niya na napansin ang anak nila na nanonood na pala sa pintuan ng kabilang kwarto at umiiyak sa nasasaksihan. Bakit mo ito nagawa sa akin? Ginawa ko naman ang mga kaya ko para matususan kayo ah. Ikaw, kinakaya ko para mabuhay kita. Pero bakit nagawa mo ito sa akin? Sa anak mo at sa pamilya natin? Bakit ka nagloko, Mela? Takot na mukha ang iginanti ni Mela sa kanya. Ngunit agad ding kumuwala sa kanyang pagkakahawak at tinuro-duro siya. Sa tingin mo ba sapat ang sinasahod mo sa pagkukonstruction ha? Bumagsak ang labi niya dahil sa kanyang narinig. Yun na naman ang rason nito. Di niloloko mo nga ako. Oo, niloloko kita matagal na. Dahil sa sinabi nito, ay nag-init ang buong katawan ng lalaki. Parang gusto niyang manakit sa nalaman. Pero dahil sa pagmamahal dito,
ay napahagulgol na lamang siya at sinapo ang kanyang muka. Pakiramdam niya ay nawala ang pagkalasing niya. Anong kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Kung nagsumikap ka lang sana, di hindi ako magkahanap ng iba. Kung naibibigay mo lang sana ang gusto kong buhay, hindi ako magloloko, Alan. Tignan mo nga ang sarili mo. Sa tingin mo ba pagko-construction ay maiahon mo ang buhay natin? Tignan mo ang anak mo. May isang maayos na damit, wala siya. Ano, inaasahan mo bang habang buhay na lang ako makukontento sa ganitong buhay? May pangarap din ako, Alan. Humagulgol ng humagulgol ang lalaki. Nang hina ang buong katawan niya. Dahil gusto man niyang saktan ng kanyang asawa, ay hindi niya magawa. Umiiyak lang siya at doon inilalabas ang lahat ng galit. Hindi niya matanggap na sa loob ng 10 taon nilang pagsasama, ay aabot sila sa ganitong punto na malalaman niyang niloloko pala siya nito. Noon pa lang ay sinabi ko na sa'yo na ayaw ko ng mahirap na buhay. May pangarap ako, pero dahil mahal kita at nangako ka na yayaman tayo, ay bumigay ako sa'yo. Pero tignan mo, naging miserable ang buhay ko. Ikaw ang dahilan nito. Kayo ng anak mo. Kayo ang malas sa buhay ko. Nagiinit ang sulok ng mga mata na inangatan niya ng tingin ng kanyang asawa. Mariin niya itong hinawakan sa braso. Sa akin ka lang magalit, Mela. Huwag lang sa anak natin. Wala kang puso. Napakamanhid at pakasarili mo. Walang iya ka. Isusumbong kita sa pulis. Sinaktan mo ako. Nag-hysterical na si Mela at hawak-hawak ang brasong namumula na ngayon. Dahil doon ay napatras si Alan at natauhan sa kanyang ginawa. Sapagkat nagawa niyang sakta ng kanyang asawa at kitang-kita iyon ng kanilang anak. Papa, Mama, huwag na po kayong mag-away. Nanghina siya lalo nang malaman na nanonood pala si Micah. Nanghihinang lumapit ang lalaki dito at puno ng luha ang mukha na niyakap ang bata. Anong nangyayari, Papa? Bakit kayo nagsisigawan ni Mama? Hindi siya nakapagsalita sa tanong nito. Kahit nang pumasok ulit ng kwarto si Mela para mag-impake ng damit, ay wala siyang nagawa. Nakaupo lamang sa sahig si Alan at nakatulala lamang ito. Mama, huwag mo po kaming iwan. Mahawa ka po sa amin. Bahala kayo sa buhay nyo. Sira na ang pamilyang ito. Maghiwalay na tayo, Alan. At huwag mo na akong hanapin pa. Papa, anong ginagawa mo? Pigilan mo po si Mama. Tila wala siyang narinig. Para kay Alan iyon ang pinakamasalimuot na nangyari sa buhay niya. Nawalan ng gana ang kanyang buhay at wala siyang ginawa kung hindi ang uminom na lamang ng uminom. Sinubukan pa nga niyang hanapin ang asawa pagkatapos noon, ngunit hindi na niya ito nahanap pa at nabalita ang sumunod na sa ibang lalaking mayaman. Hindi niya matanggap ang nangyari sa kanya. Kaya't nilulong niya sa alak ang kanyang sarili hanggang sa napabayaan niya na ito at siya ay nagkasakit. Muntika na ngang mamatay si Alan. Pare, anong nangyari sa'yo? Huwag mo naman pabayaan ang sarili mo. Alam kong masakit ang ginawa ng asawa mo, pero may anak ka pa. Napapabayaan mo na si Micah dahil sa paglubog sa sarili mo sa bisyo. Alalahanin mo ang anak mo. Nakatingin lang si Alan at walang reaksyon kay Manuel. Naroon din ang ina niya at pati na rin ang kanyang ama na nakabantay sa ospital. Kahit sumasadsad na sa lupa ang kanyang buhay, ay hindi siya pinabayaan ng mga ito. Yon ang pinagpapasalamat niya kahit papaano. Nandito naman kami, hindi pa uli ang lahat. Tutulungan ka naming bumangon, pare. Nang lumabas ang lalaki, ay hindi pa rin siya bumalik sa dating masayahing ugali. Ngunit sinikap niya na lamang na unti-unting kalimutan ang sakit hanggang sa nagising na lamang siya isang araw na wala na ang sakit sa kanyang puso. Doon niya naisip na importante ang buhay at marami pa siyang dapat na gawin. Sir, gusto niyo po bang magpa-enroll sa programa namin? Hindi po dito required ang degree holder. Basta't masipag po kayong mag-aral, bibigyan namin kayo ng national certificate na maaari niyong gamitin balang araw. Titig na titig si Alan sa babaeng lumapit sa kanya. Hindi niya alam, ngunit namangha siya sa kagandahan nito. Kaya nang nahihiyang umiwas ng tingin ng babae, ay napakurap-kurap na lamang siya at natauhan. Abala kasi siyang naglalakad dahil enrollment ngayon ng anak niya.
at siya ang nagpapa-enroll dahil may sakit ang ina. Nag-leave rin siya sa trabaho at ang babaeng lumapit sa kanya ay nakaabang sa labas ng paaralan ng anak. Baka naman networking yan o hindi naman kaya ay scam, miss, tapos maganda lang ang ginagamit nilang recruiter para maraming maniwala sa kanila. Ngumungusong tugon niya. Agad na namula ang pisngi ng babae. Naku po, hindi po. Totoo po to, sir. Saka suportado po kami ng gobyerno at accredited po. Kaya kapag makatapos kayo, ay para na rin kayong degree holder. Para po siyang ALS at ang target namin ay ang mga kababayan nating hindi nakapagtapos ng maaga dahil inuna ang pamilya o hindi kayang suportahan ang bayarin sa kolehiyo. Kung gusto nyo pong makasigurado, ito po ang ID ko. Jane po ang pangalan ko. Malalim pa na nag-isip si Alan. Naalala niya ang kwento sa kanya ni Miguel noon. At sa tingin niya, ay panahon na iyon para tuparin ang mga pangarap. Kaya naman hindi siya nagdalawang isip na pumayag na lamang. Total ay nakakaluwag-luwag naman na siya sa buhay. Lumipas ang 3 taon at nakapagtapos na nga siya sa tulong ng pamilya, kaibigan at pati na rin si Jane, ang babaeng nag-recruit lang sa kanya noon. Naging malapit silang magkaibigan at nagkapalagayan ng loob hanggang sa niligawan niya ang babae. Tuluyang nakalimutan ng lalaki ang masilumuot na nakaraan at nagsumikap sa buhay para sa bago niyang simula. Sa wakas nakapagtapos ka na, anak. Proud na proud kami sa'yo. Hindi ka nagpadala sa isip ng iba at ipinagpatuloy mo. Kaya tignan mo ngayon nakapagtapos ka na. Sa ilang taon kasing pag-aaral ni Alan ay hindi lamang iyon ang puro masaya. Naging pulutan rin siya ng tawanan at chismisan. Sapagkat sa edad niya na 32 years old, ay doon lang siya nakapag-aral ulit. Tandang-tanda pa nga niya kung paano siya pagtawanan nila Ronel noon. Ngunit ngayon ang mga ito ay kahit kalabaw pa rin at siya ay may diploma na at makapagtatrabaho na ng maayos. Hindi dito matatapos ang pangarap ko, ma. Mag-abroad ako at papatayuan ko kayo ng magandang bahay. Magsisikap pa ako lalo para mapaaral ko po sa pribadong paaralan si Micah. Lumapit sa kanya ang ina at niyakap siya nito. Napakabuti mong anak, ama at kapatid. Sana'y pagpalain ka pa kung ano man ang pangarap mo sa buhay, anak. Akalain mo nga naman at tapos ka na sa kolehiyo, pare. Totoo ngang wala sa edad ang pag-aaral. Nasa puso talaga ito, isipan at pagpupursige. Binati rin siya ng kaibigang si Manuel. Hindi nag-akse ng panahon si Alan. Pagkatapos niya ay naghanap na siya ng trabaho sa abroad at swerteng natanggap siya sa Amerika. Naging malaki kaagad ang sahod niya at mabilis na na-promote sa malaking posisyon. Iyon ang naging susi ng tagumpay niya sa buhay. Hindi rin siya nawalan ng oras sa kanyang anak at pati na rin sa kanyang pamilya. Pati na rin kay Jane na naging girlfriend niya na. Ilang taon na lang ay makakauwi na ako sa Pilipinas. Magtatayo ako ng negosyo at palalaguin ko iyon. Magiging CEO ako ng sarili kong kumpanya. Iyon ang motibasyon ko sa sarili at sa aking niyang kasipagan ay nakamit ni Alan ang lahat ng iyon. CEO Alan Sarmienta, the famous rising millionaire of the Philippines. Napangiti na lamang siya nang i-acknowledge ng host sa event na dinadaluhan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bati niya at umupo. Hinawakan ni Jane ang kanyang kamay at alam na kinakabahan siya. Asawa niya na ito ngayon. Buti na lamang at hindi sila nakikasal ni Mela noon. Kaya naman si Jane ang babaeng naidala niya sa altar. Huwag kang kabahan, nandito lang ako. Usal ni Jane sa kanya. Yun kasi ang unang beses na umatin siya sa ganoong okasyon. 5 taon na ang lumipas, masaya na sa buhay si Alan. Hindi niya akalain na maaabot niya ang estado kung saan ay naroon siya ngayon. Masayang masaya siya at ngayon lang naisip na may dahilan ng lahat ng kasawian niya noon. Kamusta ang unang beses na makadalo sa ganitong okasyon, sir? Tanong sa kanya ng host. Halos pinagtitinginan na siya ng lahat, kaya naman tumikhim ang lalaki. Nakakakaba sa totoo lang, pero masaya ako na maimbitahan sa ganitong okasyon. Ikinagagalak kong makilala kayong lahat. Sagot niya. Masigabong palakpakan ang sumalubong sa kanya sa lahat ng tao na naroon. Of course po, sir.
Sino namang hindi makakilala sa inyo na gumawa ng negosyo na mapapakinabangan ng lahat at nakatulong sa mga kapwa niya mamamayan. Isa kayong mabuting halimbawa na dapat ay sundan ng lahat, Mr. Sarmiento. Napuno ng kagalakan ng puso niya. Buong buhay niya, hindi niya iniisip na mararating niya ang ganitong rurok ng tagumpay. Dati ay kontento na siya sa simpleng buhay lang, ngunit mas maganda pala kapag may kaya ka sa buhay dahil nagagawa mo na ang lahat ng gusto mo at nakakatulong ka pa sa iba. Nakita ko si Mama kanina sa labas ng eskwelahan namin pa. Kinamusta niya na po ako, pati po ikaw kinamusta niya. Agad na naitigil ni Alan ang pagsubo ng pagkain habang kumakain silang magpapamilya sa habat. Natuon kay Micah ang buong atensyon niya, samantalang si Jane na alam din ng buong nangyari ay naninimbangan tingin. Ilang taon siyang hindi nagpakita sa'yo, tapos yun lang ang naiusal niya? Nagulat siya dahil yon ang unang beses na may marinig patungkol kay Mela pagkatapos ng 9 na taon. Agad namang umirap si Micah. Sa paglipas ng panahon, ay nanatili ang sama ng loob nito sa kanyang ina na iniwan sila noon. Hindi ko siya kinausap. Galit pa rin ako sa kanya. Iniwan niya tayo noon para sumama sa ibang lalaki. Tapos ay magpapakita siya ngayon. Micah, malambot na saway ni Jane sa anak ng kanyang asawa. Mama mo pa rin siya. Masama ang magtanim ng galit, anak. Anang ng babae. Mapait nang umiti si Micah dito. Masakit kasi para sa akin ang ginawa niya, Mama Jane. Kahit pa nag-iba na ang buhay namin ni Papa, hindi pa rin nawawala ang sakit na dinulot ng ginawa niya. Alam ko, anak, naiintindihan kita, pero sa hinaharap ay magsisisi ka rin na hindi mo pinatawad ang ina mo. Lalo na kung mahuli ka na. Yun ang malaki mong pagsisisihan, anak. Hinawakan naman ni Alan ang kanyang asawa. Yun ang gusto niya rito dahil sobrang bait nito at maintindihin. Bukas ito sa lahat ng bagay at sadyang kay puro ng puso ng babae. Kaya naman hulog na hulog siya rito. Walang-wala ito kay Mela noon. Tama ang Mama Jane mo, anak, pero naiintindihan ka rin naman namin at hindi namin pipilitin na tanggapin ka agad ang mama mo. Nandito lang kami, anak, para sa'yo. Nagpasalamat ang anak sa kanila at natapos ang gabing iyon nang matiwasay ang kanilang buhay. Pagdating sa kwarto ay doon lang naipakita ni Alan ang totoong pag-aalala sa mukha. Okay ka lang ba, mahal? May bumabagabag ba sa isipan mo? Hinaplos ni Jane ang likuran niya at maraan siyang pinagmasdan. Malalim ang paghinga niya ng oras na iyon. Tungkol ito kay Mela, Jane, pag-amin niya sa asawa. Lumambot ang ekspresyon nito at dinungaw siya. May nararamdaman ka pa ba para sa kanya? Wala na. Matagal nang nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Pero sa anak namin, nag-aalala ko na baka maapektuhan siya. Hindi pa nakaka-move on ang anak ko sa ginawa sa kanya ng kanyang ina. Tapos ngayon ay magpapakita siya ulit. Huwag mo siyang alalahanin, mahal. Nandito pa naman tayo para gabayan si Micah. Siguro naman, hindi na natin mapipigilan kung balak man ni Mela ang bumalik sa buhay niya. Dahil karapatan niya yon. Kaya nga gagawin din natin ang ating responsibilidad para mapangalagaan siya. Mariing niyakap ni Alan ang kanyang asawa at nagpapasalamat ng malaki rito. Si Jane ang malaking bahagi ng kanyang tagumpay sa kanyang buhay at ito rin ang karamay niya sa mga ganitong bagay. Maaasahan ng babae sa lahat ng oras. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti ngang pinasok ni Mela ang kanilang mga buhay. Pinagandaan niyon ng mag-asawa. Ngunit si Micah ay hindi magawang maging masaya. Hindi ba't sabi ko sa'yo, huwag mo na akong lapitan ulit? Hindi kita kilala. Matagal na kitang kilalimutan. Kaya't please lang, huwag ka nang magpakita pa sa amin. Namumula sa inis ang mukha ng dalaga nang magpakita ulit si Mela sa kanya. Gusto lang naman kitang makita, anak. Ilang taon kitang hindi nakita. Namiss ka ni Mama ng sobra. Sagot ni Mela at sinubukang abutin ang kamay ng dalaga. Ngunit agad na umiwas si Micah. Namiss? Ngayon pa? Insultong usal nito. Kitang-kita kung paanong umepekto sa dalaga ang ginawa ng babae noon. Kitang-kita ang pandidiri sa mukha nito. Hindi nito mapatawad ang kanyang ina. Pasensya sa ginawa ko noon. Pasensya na at iniwan ko kayo. Patawad talaga. Ano pa bang silbi ng paghingi mo ng tawad sa amin, ha?
Kung kailan masaya na si Papa at kinalimutan ka na, tapos ngayon ka pa babalik? Ano bang gusto mo? Hindi ba't iniwan mo na kami noon para sumama sa ibang lalaki? Nakakaya ka. Huwag mo na akong lapitan ulit. Walang nagawa si Mela nang iwan siya ni Micah at tumakbo ng mabilis. Agad na nasira ang ekspresyon ng babae at napamura ng ilang ulit. Buisit, ang hirap kunin ang loob ng buisit na batang yon. Asik niya at kinulo ang buhok. Ang totoong dahilan kung bakit siya lumalapit ulit ay para lamang kunin ang loob ni Micah at para mapalapit kay Alan. Sa paglipas ng taon, naghirap ang lalaking kalaguyo niya, kaya kalauna na iniwan rin siya nito at nabalitaan na mayaman na ang dating asawa. Kaya makapal ang mukha na sumusubok ulit ang babae na kunin ang loob ng kanyang anak at pati na rin ang kanyang dating asawa. Baka kasi bumigay rin ito sa kanya. Hindi talaga ito nagbago at napaka-ambisyosa pa rin. Kailangan naming magkabalikan ni Alan. Tiyak na bibigay rin yun sa akin dahil ako naman talaga ang una niyang asawa. Yun ang inakala ni Mela. Malakas ang loob ng babae, kaya naman halos hindi na siya nakagalaw. Nang daanan lamang ni Alan ang malakas ang loob na magpakita siya rito. Alan, hindi mo ba ako kakausapin? Agad na habol niya rito. Ngunit matalim ang mga matang nilingon nito ng lalaki. Anong ginagawa mo? Malamig na tanong niya. Agad na umurong ang tapang ng babae. Bumalik ako para sa inyo. Gusto ko sanang mabuo ulit ang pamilya natin. Hindi pa naman huli ang lahat, hindi ba? Halos masira ang ekspresyon ng babae. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo, Mela? Akala mo ba sa lahat ng ginawa mo noon ay mamahalin pa kita? Hindi ako ang dating lalaki na tatanga-tanga para sa'yo. Patawad na. Pasensya na sa ginawa ko noon. Patawarin mo na ako. Umigting ang panga ng lalaki. Hindi sapat ang paghingi ng kapatawaran sa ginawa mo. Alam mo bang muntikan na akong mamatay sa sama ng loob na ginawa mo sa akin noon? Napabayaan ko ang anak natin. Halos mabaon na rin kami sa utang. Samantalang ikaw, nagpakasaya sa ibang lalaki at hindi man lamang inisip ang mararamdaman ng anak mo. Kung sa bagay, wala ka rin namang pakialam sa pamilya eh. Dahil mas importante sa iyo ang ambisyon mo at pera. Kaya ang kapal ng mukha mo na magpakita pa sa amin ngayon pagkatapos ng maraming taon. At akala mo ba itatanggapin ulit kita? Hinding-hindi mangyayari yon. Nanginig na lamang ang tuhod ni Mela sa mga narinig mula kay Alan. Nakaramdam ng hiya ang babae at agad na tumalikod. Ang hindi nito alam ay naroon rin pala si Jane na nakaabang at nakangisi. Ikaw pala si Mela? Kumpara kay Alan, naging mahinahon ang tono ni Jane. Bakit, sino ka ba ha? Asik ni Mela. Ako nga pala si Jane, ang asawa niya. Nice meeting you. Nice meeting mo ang mukha mo. Nang umalis si Mela, lumapit si Jane sa asawa at pinakalma ito sa kaniyakap. Lumipas ang mga araw, nabalitaan na lamang nila na nakulong si Mela. Matapos na mahuling magnakaw sa isang supermarket. Ang dami palang nagawang kasalanan ng babae, kaya't naging malaki ang sentensya para dito. Nalaman niyo ni Alan at pati na rin ni Micah, ngunit wala rin naman silang magagawang mag-ama. Karma na iyon sa lahat ng ginawa nito. Kung ang ibang tao ay nagbabago pa anak, may mga tao naman na talagang kahit kailan at kahit ilang beses mo ng pangaralan, ay sadyang wala ng pag-asang magbago. Yun ang mama mo, anak. Usal niya kay Micah. Hayaan mo na ba? Baka matuto rin si mama sa loob ng kulungan. Pinapanalangin ko na lang na sana ay matauhan na siya. At lumipas ang mga taon, nagpatuloy silang masaya at walang inaalalang problema. Sa buhay, hindi masamang maghangad ng bagay na nakikita mo sa iba. Hindi rin ito dahilan para gumawa ka ng masama o makasakit ng damdamin ng iba, lalo na kung pamilya mo ito. Ang ginawa ni Mela ay ang halimbawa ng isang tao na may malaking ambisyon sa buhay, ngunit wala ring ginagawa at umaasa lamang sa ibibigay sa kanya. Kaya nang mabigo ito, imbes na tumulong ito, ay mas pinipili pa ang manisi. Kaya naway maging palatandaan sana ito na maging masipag at matyaga tayo sa buhay. May kanya-kanya tayong panahon kaya huwag malungkot kung wala pa ang panahon mo. Darating at darating din ito sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon.
Kailangan mo lang talagang lakasan ang iyong loob at magtiwala sa iyong sarili, tulad ng nangyari kay Alan. Kaya isipin mo rin na kaya mo. Walang imposible, basta't may kapit sa Panginoon at tiwala sa iyong sarili.